Ang apat na bata ang kailangan makasurvive sa gitna ng gubat matapos ngang bumagsak yung sinakyan nilang eroplano. May 1, 2023 kasama ng isang nanay ang apat niyang mga anak at iba pang mga tao sa loob ng isang maliit na eroplano. Ang pangalan ng nanay ay si Magdalena Mocotoy Valencia at ito naman ang mga anak niyang sina Leslie 13 years old, Soleini 9 years old, Tien Noriel 4 years old and si Christine na 11 months old lang. Sa gitna ng biyahe, biglang masisira nga yung eroplano na magiging dahilan para bumagsak ito. Agad na binawian nga ng buhay yung iba sa kanila, kabilang nga dito yung nanay ng mga bata. Pero yung maswerte dito, yung apat na mga bata, may sugat sila, pero lahat sila nakaligtas. Again, puro sila mga bata at yung pinakapanganay na nga sa kanila ay si Leslie na 13 years old pa lang. And uulitin ko, sila lang yung magkakasama sa isang malawak at malaking kagubatan. Subukan naman silang hanapin agad ang mga militar at mga indigenous groups nga, pero hindi nga naging madali yung paghahanap doon sa eroplano nila kasi nga napakalawak ng gubat na yun eh. Maraming sundalo yung nag-ikot-ikot nga doon sa may gubat, marami yung nag-volunteer na maghanap nga doon sa mga taong ito at may aso pa nga silang pinadala, pero hindi pa rin nila mahanap kung nasaan nga yung eroplano at yung mga sakay nga nito. Balik tayo doon sa mga bata na since kailangan nga nilang humanap ng makakain at maiinom, nag-decide nga silang magkakapatid na maglakbay nga doon sa kagubatan para makasurvive nga sila. Hindi nga ito naging madali para kay Leslie na pinakapanganay nga sa kanila kasi nga may tama yung tuhod niya at hirap na hirap nga siyang maglakad. Pero since siya nga yung pinakamatanda sa kanila, lumaban nga siya at naglakad pa rin siya para nga maligtas niya yung mga nakababata niyang kapatid. Alam niyang wala nang ibang aasahan yung mga kapatid niya kung hindi siya nangalang and since wala na nga yung nanay niya, responsibilidad na nga niyang protektahan yung mga kapatid niya. Bukod sa mga bata sila, hindi rin talaga madaling maglakbay nga doon sa gubat na yon kasi nga napakaraming mga insekto at iba't ibang mga hayop na nakatira nga sa gubat na to. Ayun kay Leslie, mabuti na lang daw at tinuruan daw sila nung nanay nila nung nabubuhay pa nga ito sa kung ano yung mga pwedeng kainin nga doon sa gubat at kung paano nga mangisda kaya kahit papaano nagkaroon nga ng laman yung mga tiyan nila. Nagawa nga din siya ng bingwit kung saan maswerte naman din siyang nakakahuli nga siya ng mga isda kaya naman kahit papaano nagkalaman nga yung mga tiyan nila pero ayun lang, kinakain nga nila ito ng hilaw kasi nga hindi sila marunong kung paano gumawa ng apoy eh. Sobrang gutom, kumain din sila ng purong harina na nakuha nga nila doon sa eroplano nung bumagsak nga ito. Kung ano yung nakaka-proud doon sa nanay nila, kahit wala na siya, yung mga naituro nga niya doon sa mga anak niya nung nabubuhay pa nga siya, ayun yung naging dahilan kung bakit nakaka-survive pa rin sila sa paglipas nga ng mga araw doon sa gubat. Ilang araw nga ang makalipas, nahanap nga ng mga volunteers yung eroplano kung saan nadiskubre nga nilang posibleng buhay pa nga yung mga bata kasi nga wala sa loob ng eroplano yung mga katawan nila eh. Pansin din nilang may nakakalat ngang bote ng gatas, mga diaper at iba't iba pa na nagpapatunay na buhay pa daw yung mga bata at sila lang yung magkakasama nga doon sa gubat na yon. Since malayo-layo na nga yung nalakad ng mga bata, hindi nga rin sila agad nahanap ng mga sundalo. Kaya naman dito na nga nag-decide yung indigenous group at mga sundalo na magkaaway nga dati na magtulungan para mahanap yung mga batang ito. Tayo doon sa mga bata na kahit may nakakain nga sila mga prutas or mga hilaw na isda, obviously, hindi nga ito sapat para makasurvive sila eh. Kaya naman sa paglipas nga ng bawat araw, dito na nga sila mas nangihina at papayat nga ng papayat na nagpapahirap nga sa kanila lalong maglakad-lakad nga doon sa gubat. Kahit na nahihirapan, nanatiling matatag nga itong si Leslie bilang ate kung saan hindi nga niya iniwan yung mga kapatid niya at sa katunayan tuwing gabi, binabantayan niya yung mga kapatid niya hanggang sa makatulog nga sila. Siyempre bilang isang bata din, Leslie can only do so much. Kaya naman sa sobrang gutom at pagod, dito na nga nagsimulang mahirapan maglakad nga yung mga kapatid niya kung saan kailangan pa nga niya silang alalayan at minsan binubuhat pa nga niya yung mga kapatid niya. Sobrang nanghihina na nga yung mga kapatid niya at malapit na nga silang mawala. Pero dito na nga magugulat si Leslie nang may makita siyang isang tao na isa palang volunteer na magre-rescue nga sa kanila. June 9, 2023, nahanap ng ilang indigenous group volunteers yung apat na mga bata makalipas nga yung 40 days after silang mawala. Kapansin-pansin nga na nanghihina na nga yung mga ito pero buhay na buhay pa rin naman kaya naman agad nga nila silang binuhat pabalik nga doon sa kampo para iparescue sa mga sundalo.
Sobrang nagulat yung maraming tao na buhay pa nga yung 4 na mga bata dahil halos imposible since 40 days na sila lang yung magkakasama doon sa gubat eh. Kain nga sila and pinainom nga ng tubig at dito na nga dumating yung mga helicopters na agad nagdala nga sa kanila sa pinakamalapit na ospital. Dito na nga nag-celebrate ang halos lahat nga ng tao doon sa may Columbia, lalong-lalo na syempre yung mga sundalo at yung mga indigenous group volunteers na hindi nga sumuko na mahanap yung mga bata. Sobrang swerte nga daw ng mga bata kasi kung hindi pa sila naligtas within a day or two, most likely, hindi na nga sila makakasurvive. The fact na nabuhay pati yung 11 months old doon pa nga siya sa gubat nag-celebrate ng first birthday niya, sobrang laking himala talaga. Sa kwento na to, sobrang saludo doon sa ate nila kasi kung wala siya or hindi siya nakasurvive in the first place, baka wala na rin yung mga kapatid niya eh. Yun nga mismo kay Leslie, sobrang nakatulong daw na pinapaalaga sa kanya yung mga kapatid niya dati tuwing nagtatrabaho nga yung nanay niya at yung experience nga na yun ay yun yung ginamit niya para maligtas at maprotektahan yung mga kapatid niya. Tudo din syempre sa mga kapatid niya na mga bata din na hindi nga sumuko at lumaban nga din at nakakatuwa naman na ngayon healthy naman silang 4 at inaalagaan na nga ng gobyerno ng Colombia. Hindi na nga sila ibinalik doon sa tatay nila kasi lumalabas daw na masamang tao pala yung tatay nila na may ginagawa itong kasamaan doon sa nanay nila and sa kanila nung magkakasama pa nga sila. Ngayon, I can't imagine yung pinagdaanan nila lalong-lalo na nga sa perspective nga ni Leslie at hindi ko ma-imagine yung gaan sa kalooban niya nung na-rescue na sila. Ayun nga kay Leslie mismo, sobrang laki daw ng ginaan ng pakiramdam niya nung na-rescue nga daw sila at alam niyang hindi na niya kailangan protektahan yung mga kapatid niya kasi nga naligtas na sila eh. Ayun lang, nakakamanghang kwento ng pagtutulungan nga ng dalawang magkaaway na grupo para lang maligtas yung mga batang nangangailangan nga ng tulong. Sobrang saludo doon sa mga indigenous volunteers na hindi nga sumuko and syempre kay Leslie na nagligtas nga sa mga kapatid niya. Kung gusto nyo mapanood yung napakagandang documentary na to, ang title nga nito ay The Lost Children at mapapanood nga ito sa Netflix. Yun lang. Thank you.